Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? So, bago lahat, bati muna tayo. Unahin natin to si Sir Ern Nobo. Tama ba? Yung basa, yung ano ko, mention ng name. Sir Bungo, pabati ako sa misis ko na si Cindy Soriano. Hello, Ma'am Cindy Soriano. At anak ko na si Zeus Uno. At sa Obong... Obong ang name. Ba't kasi kailangan baliktarin niyo yung apelyido niyo? At sa Obong and Rapanot family ng Rosales, Pangasinan. Hello po sa inyo dyan, Obong at Rapanot family ng Rosales, Pangasinan. More power po sa channel nyo. Salamat po, Sir. Sir Ern. No, tapos meron pang nagpapabati pa dito. Alam ko na bati ko na to, Sir Sir Mel Villaseñor. Hindi mo lang siguro na ano, pero ulitin ko na lang ha. Hello po sa Villaseñor family, kay Mel, Maria April siguro to. At sa anak namin na si Kiano at Kier dito sa Connecticut, USA. Lagi ka namin pinapanood lalo na kapag naglo-long drive. Malaking tulong para hindi makatulog. Hello, magandang araw po sa inyo dyan sa USA. Anyway, meron tayong pag-uusapan ano. Ito pinost ito ni Puginius kahapon, no? Habang nagla-live kami yata pinost ito. Nakalagay dito sa post, breaking news daw, breaking. Nagkabati na raw sina Casper at Norman Mangusin. Balik na naman ah. Namataan umano silang nagkita sa Newport Casino Hotel at mukhang back to business na. Casper, balik na ang yabang. Baka may bagong season na naman. Wala no? Talaga hindi siya magbabago eh. Kumbaga, nakadepende yung ano niya sa tiyan niya. Hindi ko, kahit ako, medyo speechless na hindi ko alam kung bakit babalik pa siya doon. Tinarantado na siya noon, di ba? Hindi siya pinasweldo. Pero nakikita ko kasi sometimes may ambition din kasi ito sa social media eh. Itong taong to eh. Kumbaga, hindi sa kanya sapat yung, ano, yung naghahanap buhay, no? Siguro naliliitan sa sweldo. Yung mga taong ganito, yung gusto yung konti ginagawa pero malaki ang kita. Tapos, nag-expect sila na yung gagawin nila malaki ang value. Yung for example, yung pa-vlog-vlog niya, no? Yung patawa-tawa niya sa live niya. Yung parang may interesado ba sa sasabihin niya. May potential naman siya, yung pa-comedy-comedy niya. Kaya lang, ano yun dinidevelop yun eh. Kumbaga, nagkaroon na siya ng break na mag-start ng umpisa nung nagkahiwalay silang dalawa ni Tito Norms. Ang problema, ayan na naman. Wala forever talagang aso to si Tito Casper. Okay na eh. I mean, yung pag ano mo, pagsama mo kay Sir Alex Pabella, ganda na yung may trabaho ka na eh. Yung gasoline boy. Maganda ng start yun, men eh. 'Di ba? Parang free board and lodging kaya yata doon. Tapos pagkain din. Good deal na yun, men. Para yung sweldo mo, kahit kalahati nun, padala mo na sa ano mo, sa pamilya mo. Yes, medyo maliit man ano, pero consistent na yun eh. Kasi nasa lehitimong negosyo ka na eh. 'Di ba? May hinahabol pa siguro tong ano na sulsul din. Kasi si Sir Alex Pabella nasabihin na naman na bumalik siya sa ano, sa amo niya. Tama na yung trabaho eh. Bahala siya, buhay niya yan ano. Kaya lang, next time na abandonahin ka na naman, wala nang tutulong sa'yo. Wala nang, ano, dahil kilala na yung kalibre mo.
'Di ba? Marami na nga sumimpat siya sa'yo dati eh. Lalo na yung paiyak-iyak mo na hindi ka pinasweldo. No? Panoorin nga natin itong video. Shoutout ka naman dyan sa mga lovers ko. Ayan, medyo Busy na kami. okay na yung ano. Nakakita na kami. Yung sinasabi nilang warrant. Ayan o. Okay na. Okay na. Oh. Okay na, okay na. Miss niyo ako. Shoutout Yabang eh, no? Yung, hindi nyo alam, tinatawanan kayo ni Sir Ralph Kalinisan. Don't know. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung ano magiging resulta. Pwede naman na depende do sa lawyer na kinuha nila. 'Di ba? Kung ano yung laban na ibibigay. Pero kung ako, katulad nga ng pag-uusap namin dalawa ni Sir Earvlog, pagdating kasi sa ganyan, hindi mo alam eh. Kahit kasi sila MG, 'di ba? Yung sinampa nilang kaso na di-dismiss eh. Ibig ko sabihin, unpredictable kasi ang magiging hatol. Unang-una, hindi naman namin nakikita yung mismong argument na nire-raise nyo, no? Or kahit makita man namin, hindi naman kami abogado. O kahit nga abogado makakita, depende pa rin sa hatol ng makakakita. Yung talagang hahatol, di ba? Dapat hindi nagsasalita paano kung nag-fail, di ba? Anong gagawin nyo? Kasi ang mentality kasi nitong mga to, yung bang pag napiyansahan, okay na. No? Parang yung blatter, iniisip nila Sir Alex Pabella pagka binlatter, kinasuhan. Hindi. Yung blatter ay record yun na may historyng ginawa sa'yo. For example, no, halimbawa, may away tayong dalawa, pinagbantaan kita, pinablatter kita. Dahil pinagbantaan mo ko, pinablatter kita, ang ibig sabihin nun, at least may record ka, just in case na may mangyari, titingnan yung record natin, pinagbantaan na pala ito dati. Pero hindi yung demanda. Kasi yun ang understanding nila. Don't know kung anong klaseng utak meron yun. Sabi, dekalibre daw sila at wala daw silang bitaw. Tapos, ewan ko ba? No, pero kung ako, hindi mo na ako magsasalita ng ganyan kasi baka mamaya, paano pag failure, paano kayo magyayabang uli nun? Bahala kayo. Diba? Pero definitely, if ever man, no, na magpiyansa kasi, hindi pa dun kasi natatapos eh. Temporary liberty kasi yun eh. Hanggat matapos yung kaso. Kasi yun laging, yun laging dahilan eh. No? I don't know. Criminal case ba yung yung o civil yung sa kanila. Hindi rin ako knowledgeable do sa inano ni Sir Ralph Kalinisan eh. Kung ano ba yung penalty doon, 'di ba? So, abang-abang na lang tayo. Now, meron uling pinost dito si Food Genius. Magkikwento lang ako ng konti. 'Di ba? Nakita na namin ito before. Ito yung bata pa siya na nag-file siya ng COC. Panoorin natin wait lang. Hindi naman pasok sa 35 years old na required age para maging senatorial candidate si Francis Leo Marcos na 33 anyos lang sa araw ng eleksyon. 'Di ba ang edad ng tatakbo sa sa Senado 35 yata minimum. Correct me if I'm wrong kasi 33 siya nung time na to eh. Hindi naman pasok sa 35 years old na required age para maging senatorial candidate si Francis Leo Marcos na 33 anyos lang sa araw ng eleksyon. Now, Your Honor, I just want to express myself not to be declared as a nuisance candidate because word nuisance will not be applicable in my personality, Your Honor. Qualified to run, disqualified under the Constitution. Yes, We Your cannot Honor. even declare you a nuisance because you are not even qualified to run in the first place. Hindi Alam nyo ba na ginawang propaganda niya to? Nung araw? Sinadya niya yan eh. 'Di ba? According dun sa vlog ni Boss, kanina ko pa hinahanap yun eh. Na ito, di umano daw no,
siguro kayo baka mahanap nyo sa, ito papakita ko sa inyo ha, sa old channel ni Boss Mike Cervera. Isang tabi muna natin yung politika ha, kasi baka mamaya may mga DDS sa inyo na galit din kay Boss Mike. Pero nung araw kasi, kasama ko sila Boss Mike noon sa UTW na labanan itong si Tito Norms. Ang gagawin nyo, pagpunta nyo sa channel ni Boss Mike, di ba puro political yan, punta kayo do sa videos, do sa oldest, no? Andito lahat ng istorya ni Tito Norms, lahat. Mapapanood nyo dito lahat. Lahat ng kwento. Andyan yan, somewhere dito sa mga videos na to. Hindi ko na lang talaga kasi mapinpoint kasi ubus oras, baka bukas pa ako, matapos. Pero, andito sa mga videos na to, na ikwento itong pagtakbo niya. Di umano daw kasi, ito ay sinadya niya to. Yung pagtakbo ng underage. Para magkaroon ng credibility yung sinasabi niya. Kasi nung time na yan, di umano daw, no, nangolekta din siya ng funds. Tapos may mga hinire din siya, mga supporter. Alam ni, hindi ganito na lang. Pag nag-live si Sir Yulen Marcos, ipakwento nyo. Alam ni Sir Yulen to eh. Nagpaano siya, parang nangalap din siya ng pondo dyan, ng pantakbo. Then, nung pumunta siya dyan sa Comelec, may mga may mga supporter din siyang pumunta na pinangakuan niyang babayaran. Tinakbuhan niya nga yun eh. Yung mga supporter niya na pumunta dyan eh. Ano ang purpose na ginawa niya nito? Para ipakita dito na kaya niyang tumakbo. Kaya lang, pinagmamalaki niya nga yan na kita nyo naman, hindi ako nuisance. Ang grounds ko lang kung bakit ako na disqualify ay hindi, na underage ako. Pero hindi ako nuisance. Kaya nga dito sa video na to, inaano niya na ayaw niyang pa-declare siya na nuisance. Hindi naman pasok sa 35 years old na required age para maging senatorial candidate si Francis Leo Marcos na 33 anyos lang sa araw ng eleksyon. Now, Your Honor, I just want to express myself not to be declared as a nuisance. Not to be declared as nuisance kasi ang goal niya dyan, makita lang siya sa TV. Noong time na yan. Yan ngayon yung pinagyayabang niya. Ngayon, kung mapapakinggan nyo yung life story niya, ito naka-upload sa akin to eh. Kung gusto nyong panoorin, ipipin ko yung link, no? Ito yung nagkikwento siya, kasama yan sa kinwento niya. Talambuhay ni Francis Leo Marcos ayon sa kanya. Sa timestamp na na 12 minutes and 31 seconds, pakinggan nyo. Kaya ngayon doon nanggalit yung mga loyalist. Kaya nga mas dapat ka talaga bossing, tumakbo ng politiko. Kasi ang dugo mo, mga dugong buko. Hindi kasi, ang problema Kasi ang kailangan ng Pilipino ngayon, yung mga tulad mo. Correct. tumakbo na ako eh. Underage ka na eh. Oo, pero puta lang ito na. Nung tumakbo ako, bakit tahimik sila? Kung peki ako, puta ko kontra yan. Kontra yung huwag mo gamitin ang pinili namin. Diyan si Jessica Soto. Kaya yung mga... Isang Peking Marcos, tumakbo sa pagkasenador. Hindi ganun eh. Sabi ni Jessica Soto, underage naman para sa senatorial election, ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi, hindi bababa sa edad na 35, ang edad ng tumatakbong senador sa araw ng eleksyon. Hindi dapat nung palang, kekoy na ako. Ano ba? So yun yung kinakalat niya, 'di ba? Ulitin natin ha, kasi ang pinagyayabang niya doon, hindi siya na disqualified dahil nuisance siya. Hindi rin daw pumalag, di sana pumalag yung mga Marcos nung tumakbo ako. 'Di ba? Hindi lang ako nakatakbo kasi underage ako noon. Yun ngayon yung ginagamit niya na pang kwento ngayon sa mga kakwentuhan niya. 'Di ba? May proof nga naman, may video nga naman na nakita siya doon. Kaya yun ang istorya noon. Kaya magaling din ito kahit papaano eh. Kaya yung mga... Isang Peking Marcos, tumakbo sa pagkasenador. Dapat daw ang sasabihin isang Peking Marcos tumatakbo sa pagkasenador. Hindi daw yun ang sinabi eh. Ang sabi underage. O kita nyo na? Planado niya yun na tumakbo siya ng underage. Para lang magkaroon siya ng exposure. Bakit tahimik sila? Oo, pero puta lang ito na. Nung tumakbo ako, bakit tahimik sila?
Eh kung peki ako, puta ko kontra yan. Kontra yung huwag mo gamitin ang pinili namin. Diyan si Jessica Soho. Kaya yung mga- Isang Peking Marcos, tumakbo sa pagkasenador. Hindi ganun eh. Ang sabi ni Jessica Soho, underage naman para sa senatorial election ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi hindi bababa sa edad na 35 ang edad ng tumatakbong senador sa araw ng eleksyon. Hindi dapat nung palang ekoy na ako. Ano ba? Yan yun. Oh, yun yun. Oh, nagets nyo na kung bakit ginawa yung video na yun. Kasi baka mamaya isipin nyo, tanga-tanga siya na pumunta doon na underage naman siya. Hindi. Kasama sa plano yan. Malupit yung Tito Norms natin. Ang problema lang kasi dito kay Tito Norms, hindi niya naiintindihan yung mga tao nag-evolve din ng isip. Hindi habang buhay matatanga mo. At darating yung time, ma-figure out din yung ginagawa mo. Hindi naman pasok sa 35 years old na required age para maging senatorial candidate Diba? si Francis Leo Marcos na 33 anyos lang. Dapat daw dyan, kung Peking Marcos siya, ang headline dapat, may Peking Marcos na tatakbo. Hindi daw dun eh. Ang headline, Tsaka isa pa, hindi naman exclusive ang ang apelyidong Marcos sa sa royal family, sa first family eh. Ako, Marcos ako. Yan, nasabi ko yung, 'di ba, Benjamin Marcos sa name ko. Yung may kakilala din ako, Marcos din ang name. Maraming gumagamit din ng Marcos na name, hindi lang ang first family. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit Marcos ang isa epeke na. Yun lang naman yung point doon. Kaya illogical yung sabihin niya na ano ba yung sinabi niya? Di sana daw sinabing Peking Marcos yan. Bakit? Pwede naman talaga Marcos ang apelyido mo eh. Not necessarily na nakabilang ka sa first family. 'Di ba? Kaya hindi ko nagigets minsan na yung mga tao, madali lang naman magsuri eh. Hindi ko alam kung bakit biglang naniwala na lang sa ganito at kaya na nilang ipaglaban ng patayan yung isang tao na hindi nila alam niloloko sila. Di ba, men? Anyway, so yan lang muna ang pag-uusapan natin. Pero wait, tingin muna tayo ibang video. Ano pang video yung in-upload ni Puginius? Alam nyo, kung ngayon lang lumabas itong video na to, sasabihin AI to eh. Pero matagal na itong video na to. To be fair naman, legit itong video na to. Ito yung parang prenup nila na video. Yan o. Si Ma'am Mayo tsaka si Tito Norms. Siguro kung ngayon lumabas yan, sasabihin AI to eh. Pero totoo to. Grabe oh. Galing nung may budget pa kasi siya niyan eh. Noong time na yan eh. Ano to? Tapos, pag medyo nalungkot ka, papatawag ka ng model. Medyo popopoy ng onte. Diyos ko. Wala kang kwentang nilalang. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Alam niyo ho ba kung ano buhay ng mga kapitbahay ko? Ganito buhay niyan. Magdadrive ng sports car. Subdivision. Katulad, lahat ho ng bahay dito may sports car. Meron din ho ako, 2. Max! Ayan, magdadrive ng sports car. Pag uwi, huhubarin nung Meron din ako dito 2. Ang lupit, di ba? nung katulong yung sapatos. Senyorito. Yan. Parang Dito pa nga lang wala na siyang katulong ang tawag niya sa katulong, di ba? ano tawag sa Nakikita mo dito wala talaga siyang yung parang puso ng isang marespeto sa buhay ng ibang tao. Front niya lang talaga yung pagiging matulungin. Kasi dun pa nga lang sa choice of words niya eh. akin nila mana? Senyorito po. Senyorito. Pero pinabago ko.
Sabi ko, ayoko nang tawagin ako senyorito. Tama na yun, sir. Yan, okay. Tapos, pagdating sa gabi, tatawagan yung kanilang mga kaibigang movie director, yung mga bugaw na kaibigan, yan. Dalan mo naman ako ng isang Bebotski na bagong Asper ba yun? na bagong sisikat. Yan. Yan ang mga style niyan. Tapos dadalan, medyo pagdating ng gabi, pag magsasya, tapos popopoy ng konti. Di ba? Sarap eka ng buhay. Ngayon, eto nanonood ka sa akin. Bukas may COVID ka na. Kung hindi ka man may COVID, bukas mabangunguting ka na mamayang gabi. So, bago ka pa bangunguting, animal ka, tumulong ka na. At nang maiyukit naman yung pangalan natin sa puso ng mamamayang Pilipino. Naks. Diyan patay na patay yung yung mga mamis sa ibang bansa mga ganyang pananalita. 'Di ba? May puso. 'Di ba? Mga may pakialam sa ating kapwa. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.